He saw the strips of linen lying there. Salita mo, si Pedro, sunod sa slumnganan. Ito ba disciples, lili lang, take note, naaylinan. Napkin, sawag. Sana to, motoy gitabon kay Christ. Gipilo, gibutang sa uluhan, narito ang linen. So, 7, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth what was still lying in its place, separate from the linen. Finally, the other disciples who had reached the tomb first also went inside. He saw and believed. So 9, they still did not understand from the scripture that Jesus had to rise from the dead. Nainumduman yung sigihimo nila sa Passover, ay katong nag-Last Supper. Naa dito'y glass. Katong cup, nakakulob. For 400,000 years. 4,000 years. Katong cup, nakakulob. No one pwedeng moabri ato. Kinsa lang moabri sa cup, the Messiah. Ang ginahimo sa mga amahan, pag nag-feast of the Passover, igawas to nga baso. Nakakulob ra gyud to. Asa nakapatong? Dito siya nakapatong sa pinilo nga napkin. Sama diha linen. Nakarap, nakapilo, dito nakakulob ang cup. Then usay gitudlo sa ila. Only the king, the Messiah, makaabri sa cup. Motong pag Last Supper, lumduman nyo yung people sa book of Acts. Nganong gihugasan ni Christ ang tiil sa mga disciple? Dito to, kita mo. Why these things happen? Kung sa'y message ni Christ, pag-abri niya sa cup, then all disciples na siya. Nga naman, ang scriptures nagsulti that only the Messiah will open the cup. For 4,000 years, kato pa lang, naabri ang cup. Then nasyak sila. Kato ang gigamit ni Christ na simbolo sa iyahang dugo. Mauni ang covenant, this is the new covenant, nasyak sila. Kaya nga naman, sa history, kani nga cup, ginatago ni sa parents sa ilahang aparador. Walay pwedeng mo cup ani, di mo gamit sa cup. Only the Messiah. Pag-abri ni Christ, pagtungtong nila magisunan, ilan ang trapuhan o noo, katong puti, then itago na po, next year na po abrihan. That's the meaning. Morning nga nung gina-emphasize pag-ayo sa John, ang sinita mo, ang giputo sa iyaha, wala na pilo. Pero ang linen, nagibalot, gipilo, kinaya sa gibutan, dito sa iyang uluhan. That's the time, pagkakita sa mga disciples, dito nila nasabtan, unsa ang gisulti ni Christ when Jesus still kauban nila. Sa dihan si Kristo wala para banaw, di nila masabtan unsay wali ni Christ. When Christ rise from the dead, dito na abrihan ang ilahang mata, nakita nila because the Spirit of truth niabot sa kinabuhi sa mga disciples. Hello. Dili ta Hudyo. Pagtanyaw we are Gentile. Inamon tapat Gentile. Muna ang uban maka-istorya, di mo malangit kami na. Itatanan Pilipinas Gentile. Dili ta Hudyo. Ang salvation, asa lang gihatag? Sa Diyos. Sa Jew. Pero, because of grace and love, gi-reject sa mga Hudyo si Christ, gihatag sa mga Hudyo. Sa mga Hintil. So, ang salvation, gi-offer sa Gentiles, then, sa Jew. Istorya mi ni Mrs. asawang Melchor. Si Melchor, Madam Beth. Sampiroy, iyang Mrs. Niya, Pastor, amo galit ni sa Israel. May arat dito tong di Jesus Christ.
may ano tawag niya? May ara ka tour guide. Masiling dirigin lubong si Kristo. Amo ni lugnanan. Number 1 nga kita income sa Israel tourist destination. Ang mga Bible lineage tanan nga faith tibok kalibutan diha ni dako ilang ekonomiya because of tourist destination. Isa diri ang ginadtuhan nila ang lubnganan ni Jesus Christ. Naiuban dito makakita sa lubnganan ni Christ. Sige pugnus-nus ana ilang panyo tanan sa loob ilang nus-nusan na naman diri dito tunog si Christ pa. Diri. Dayon po hampol asa tong burot. Diba si maayo? Muna ginahimo sa uban makadto. So pag-explain sa tourist, ilahang tawagan ni tourist guide. Sulti na, muna yung lugnanan ni Christ. This is the tomb of Jesus Christ. Inya. But he was not there. Wala na siya diha. Nabanahon si Kristo. Muna pirmi isulti sa tour guide. Wala siya diha, pero diha siya gilubong. Does it mean? Ang tour guide, kabalo sila that the man nga namatay, nabanhaw na, wala na siya sa lugnanan. My Redeemer lives. Muna itong gikanta ganiha. My Redeemer lives. Muning useless ang atong pagpangalagad sa Dios if Christ wala nabanhaw sa iyahang lugnanan. Muning ano, we're very bold, we're very fire, pagwali. Tungod kay ano man, buhi yun si Kristo. Buhi yun si Christ. Nga ito ang gialagaran. Now, pag-abot nila ni Mary, pataas sa 12, at tatanawon. Now, and so 2 angels in white seated where Jesus' body had been. One at the head and the other the foot. Asa daw ang angels? Ang angels nasa uluhan, ang isa nasa tiilan. They asked her, "Woman, why are you crying?" Kasi tubag, "They have taken my Lord away." Si Mary, ang pagtuo niya, gikawat ang lubong ni Christ. O gini lang concept as a human, gikawat. Taken away. No? She said, "And I don't know where they have put him." At this time, she turned around and saw Jesus standing there. But she did not realize that it was Jesus. Wala ka-realize si Mary, natindog si Christ. Pag gumay istorya sa angel, na ay natindog dito, kita niya tao, si Jesus. Amo, kung ano niya ma-recognize, siguro yung mata puno, yung luha, blood. Or gulang na siya. Now, he asked her, basa, sa gingon ni Christ, "Woman, why are you crying? Who is it you are looking for?" Ingon niya, thinking, tarawang, sige, ingon niya, thinking, he was the gardener. She said, "Sir, if you have carried him away, tell me where you have put him, and I will get him." Ang pagtuo ni Mary, gibalhin og lubnganan si Christ. Sa human, pagtuo niya, si Kristo gibalhin. Gikuha. Wala pa din faith sila Mary, o ang mga disciples, nga ang gipulong ni Kristo nga mabanaw siya, nakalimot sila. Then, sa gihimo ni Christ, tanawa sa 16, Jesus said to her, "Mary." That's Mary. Lingi siya. Kasi di kanya, Rabboni, which mean, teacher. Sa gingon ni Christ, dagan siya. Rabboni, "Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. Go instead to my brothers and tell them, I am ascending to my Father and your Father, to my God and to your God." Muna gitawag niya, touch me not. Nolay, may tanghire. Muna isulat ni Rizal, touch me not. Wala pa ko nakaasata sa langit. Wala pa ko nakaanto sa kong Father. Kanya, touch me not. Go and tell my brethren that you have seen me. Si Mary, perting dalaga niya. And Jesus said, niya,
Tell my brothers, I am ascending to my Father and your Father, your God and my God. Mo ni dakong tumpagi ron. Si Jesus Christ tao. Hello. Si Jesus Christ tao. Kamo pangutanon ko, nabay tao nga mabuhi? Nabay tao, muadto sa langit, muna og na po siyuta. Muna ang ginalagtugi sa uban, daghan religion gitukod. Without Christ, useless ang imong faith. I tell you, without Christ, di nyo mo dawaton si Christ na siya Diyos, na banhaw siya, namatay, gilansan sa cross. Pag di mo na ma-accept, your religion is fake. Why? Si Kristo, nagsulti siya, mo-ascend siya sa iyang Father o imong Father. Why gitawag ni Christ, my Father and your Father? Dili mo pasabot na ang Father na ay asawa. Hello. Muna ilugtugi sa ubang reliyon. Nga ang Diyos walay anak. Wala sila kasabot kung siya ginamin ni Christ. Father. Ang meaning sa Father, source. Everybody say source. Siya ang tinugdan sa tanan. Siya ang nag-architect, ipadala si Christ sa yuta. Para unsalan man, isave ang kalibutan. Muna ang meaning sa Father. Dili nga buot sa buot Father na siya ay asawa, na siya anak. Muna dili malumpi sa batugod kaya naman nakalansang sila sa Father. Nga yutanon. Ang Son, ang pagtuo nila sa Son, the word Son, na siya ay tatay. Dili oy. Meaning to say, ikaw minugna ka sama sa dagway sa Diyos, sama sa iyang karakter. Meaning to say, siya ang source sa imong life. Muna gitawag siya, your Father and my Father. Tungod kay nga naman, ang source sa atong kinabuhi, gikan gayon sa iisa lang. Kaysa ang source sa atong kinabuhi, the Father, the Creator. Naman yung si Utab, wala kayo parehas fingerprint tab, no? Tinaan lagi po, sige kong tanos po, paano man yung pa nila? Fingerprint lang. Na sila yung suspect, isang barog, kriminal. Tanawan ang fingerprint sa forensic. Dili siya maong. Kung paano ka, i-doktor na lang yung fingerprint, para itudlo na lang yung kriminal piso. Ang fingerprint ha, tama yun gingon sa Job. Job chapter 37, verse 7, kung sa gingon, ang Diyos nagbutang og marka sa imong kamot. Gimarkahan ka sa Diyos sa atong kamot. Meaning to say, unique ka na klase nga pagkatao. Si Tatay Sopro nyo, purting kumuyana. Napoy kapulan kayo po. Sige lang, luto na. Sige lang, balubay, bakit yung trabaho? Isa po sige itong trabaho. Tapos mingon na yung, ito ang palad ko. Ibase iyang kapalaran, iyang palad. Dili. Gano'n man, unique na nagkikihimo sa Diyos, naatay kanya-kanya nga karakter, image ni Lord, gibutan niya sa bawat isa. Hello. Mo ni dapat natong tandaan, sa pagkabanhaw ni Jesus Christ, unsay but pasabot. Pagsulod nila ni Mary, unsay message nga gitudlo ni Christ. Truly, ang iyang mga mensahe, ang iyang message, tama, perfect. Nga siya may ani diri to be a Lamb of God. Kita ninyo si Cain, may sisa ko sa radyo. Si Cain o si Abel, din sa mani, anak ni Eva o Adan. Sa first worship, sa first simba nila, kining duha represent ni sa church. Si Cain, unsay gi-offer ni Cain? Puros gulay. Mo nang naay bahay, kubo, kahit munti halaman doon sari-sari. Singkamas, talong. Tanan nga prutas, buo na ang gihanda ni Cain, i-offer niya sa altar. Si Abel, unsa po'y gihimo ni Abel? Karniro, ang iya tungod kay nga naman, sa livestock raiser siya. Manok, pato, baka, tanang mga hayop, si Abel ang in charge. Pag-abot sa worship, unsa ang gi-offer ni Abel? Karniro.
Iyan gipaihaw ang karnero, gibutang sa altar, gisunog. Nakita ni Cain, straight kaayo ang aso. Ni Abel. Ano man, gihigop sa Diyos, sweet savor. Ganahan siya. Pag-abot ni Cain, gisunog niya iyang halad, talong, mga prutas, tanan 5,000 kinds of fruits and gulay. Dito gibutang, gisunog. Pag-abot sunog, iswis ang agi sa aso. Kaya lang Ginoo, ang aso niya nagkatag. Pwede subuhan ni Cain. Nga naman, wala gi-accept sagad ang iyahang offering. Nga naman, ang gi-offer ni Cain, there is no blood. Walay blood. Remember, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Sa Genesis pa lang, ipakita na dito, ang imong offering without blood, dili dawaton yun sa Diyos. So sa gihimo sa uban, maunang sa law of Moses, very strict. Gihatag sa Diyos kay Adan. Okay, Moses, do not eat blood. Kabalo mo anong ginasulti na nila, do not eat blood. Antod karon niya, bawal diluguan. Sa unang panahon, ang worship nila, pag babae virgin 16 anyos, abrihan ang dughan, kwaon ang heart. Muna ilang i-offer sa ilahang Diyos-Diyosan, si Baal. Kwaon tong heart, gapintik-pintik, o sa kaunon, sa high priest. Kaya nakasulat man sa Leviticus, pag ihaw nyo baka, ihaw mo og bull hayop, ang atay og ang batikulon og ang heart, iya na sa pare. Nanas Leviticus. So, ang ubang mga paa na, sunuga. Pero ang lamang loob, ang dugo, ilabay. O ang dugo, mo na i-offer dito sa Ark of Covenant, ibubok. Pag abot sa translation sa uban, dili nila basahon kung giihaw ang baka. Basta ilang basahon ang heart, o ang atay, o ang dugo. Iya high priest. Mo nang gi-adapt sa ubang mga religion, nagkaroon ng false religion. Tungod kay nga naman, nasipak siguro itong bato, mag-isulatan ba? Nakasulat lang, dugo. Then they worship. Ingunana ilang pag-worship, muihaw silang tao. Muhigop silang dugo. Mingon ng Diyos, Moises, ibawal sila ha. Walay dugo, nga kaunon. Because, sa inyo niya, life and death is in the blood. Everybody say blood. Kita ninyo ang ano ni mga tao. Sa ganit tawag na yes, pag-cancer ka, naot mong kidney, i-dialysis. Ang dialysis, limpyuhan imong dugo, imuhan ng dugo, pero i-transfer sa alayang parato, limpyuhan niya, ibalik niya sa imong lawas. Nga naman, nagpalpansyon imong kidney. Ang imong kidney, dili na makasala sa dugo, di makalimpyo ang tao mo lagom. Pag lagom niya, nga naman, ang imong dugo, hugaw. Nakayamulod, amazing puting gamayan ng kidney, pero mo siya ang concern, mo ni siya ang buhatag para ang imong dugo limpyuhan. Why? Because life is in the blood. Ang cancer cells naana na sa atong lawas. Pero pag ang tao sige problema, sige ginuktok, magpakaon ka sa imuhang cancer cells, mo na ang cancer di ay is may diferensya, hugaw ang imong dugo. Wow. Why God requires blood? Nganong gi-requires na kini? O sa worship nila Cain o ni Abel, nganong ang blood, mao gayoy gi-offer. Ang nganong mao gi-accept ni God. Because without shedding of blood, there is no forgiveness of sin. Tanawan duha. Mao ni ang status sa mga kasimbahanan, pananawon sa tao. Church, without shedding of blood, without Christ's death on the cross, walay kapasayloanan sa atong mga sala. Amen? Because Christ died on the cross, siya ang Lamb of God. Gitawag siyang Kordero ng Diyos. Si Lord nag-prepare di ay og lamb. Kinsa ni nga lamb? Kini mao si Kristo. Once and for all, ihawon ni siya so that ang iyahang blood maunay makapa-access nato ngadto sa to ang buhi nga Dios. Say amen. Nangatay access
pwede na ta makatawag anytime. Dili na ta pwedeng kada tuig lang paminawon sa Dios, but anytime, every day, we can pray sa Dios because of the shedding of blood, because of the blood of Jesus Christ. Wala masamtan na sa uban. Di na ma-accept sa uban. Muna ubang mga sikta, mayroon sila, si Kristo tao ra gyud. Kita niyo ubang mga simbahan? Si Kristo tao, si Felix Manalo anghel. Siya ang ibong mandaragat mula sa silangan. Gideclare nila, siya hinuon na himong Misaya, si Kristo tao. Hello? Si Christ ang atong God. Without Him, without Christ, there is no life. Kung sa ihatag ni Lord, kung sa ihatag ni Christ ato. Hoy, come on, tubag mo. Kung sa ihatag ni Christ. Ang ihatag ni Christ, eternal life. Ang ubang nanimba, balik na rin pa sa naman. Wala may blessings. Eh, katong nag-birthday ko, gisulatan kong album, seeking first the kingdom of God and His righteousness. All these things shall be added to you. Nagsitinta na lang ko. Katong all these things added. Wag yun, di abot. Hello. Kusog ka mo gamit ng seeking first, lama? Daga, inuktok ta, Lord, ingon gini mong pulong, seeking first the kingdom of God and all these things. Ang all these things ya, bugas, insurance, tanan, SSS, ihatag ni Lord. Wala nag-ingon si Lord, anak. Ang sabay giingon ni Christ, kung sayang giingon niya, I will bless you with eternal life. Kisay nga pray o taas kinabuhi. Pila na gani edad ni mama? Pila mo edad, Mamang Bilen? Pila daw? 29 pa. Ha? 79. Oh, 79. Pagka-istorya mo siya, katong gipangutanan niya ganiha, pangutanan na po niya unya. Pero 79 pa lang. Di-question niya na, asa ang kinatawan? Di ba mo agi ron sa balay ang pagkinatawan? Tungod kaya nga naman, nasa yung signs of sitawagan na aging. Naginuktok yung Lord. Lord, paano ko tagaan mo kung taas kinabuhi? Puwerteng ginukod o yan ni Angel, tambok pa yun. Maglakaw-lakaw ko sa highway, wa na ko'y sapot dito. Maglakaw-lakaw ko dito. Kaya nga naman, kalimot na ko asa kong balay. Usa pa may pulos, mangayo ka sa Diyos, taas kinabuhi, unya yung nanay mong buhaton, di ka nakailas mong anak. Magsulog kag pantalon, baliktad, kading si pila nanas lubot. Sige siya pangita, nakita yung ko sila, mangihi. Saan pangita? Siper. Kapag pangita, siper. Kaya ang siper na as likod. What news? Mangayo ka sa Diyos, taas kinabuhi, ingunana man lang kahimtang mo, may pag-short time na lang sa Diyos. E nga naman, pabugat ka sa pamilya na mabilin. Kung nag-pray ko, Lord, before maabot na sa ako ang panahon na ma-accomplish ko na, mahimo ko na ang ako dapat buhaton. Kaya para pagpanahon, ibutang ko sa kural, may kining kulungan gamay. Kaya nga naman, maglakaw-lakaw naman ko, isa na akong anak, kinsa may mag-atiman ako. Di na ko kabalo sa akong balay. What news? I pray, I ask God, tagaan taas ng kinabuhi. Ako i-pray sa Ginoo, Lord, gamita ko samtang napay oras bilin sa akong kinabuhi. Hello. Samtang napatay mahimo, go. Unang ginatanaw na ako sila doon, mga young people, go. Gusto niyo tulugan din, tulog. Ano man, it's time. Kaya kita makapadayon sa pangalagad sa Diyos. Buabot ang time, mawala itong kusog. Yan yung mga po, makikita na ang kwarta di mapuslan. Nagikwento si Aldo. Bilyonaryo. Dagang kay kwarta. Isa na mo siya, kinabuhi doon, nahimo siyang ulyanin. Di na siya kaila. Pero, dagang kwarta. Bilyonaryo. Sipon mo, 200 million, wala lang. Di nakakabalo niya, pag-abri sa board, kaya nakalimot ko sa number. Di niya nakabalo, sa ipanghatag yung mga kwarta, mga millions of kwarta, di niya kailang, di siya gitagaan.
Di na masunod siya mga anak, asa niya, gibutang yung mga salapi. Kaya ano man, nagulyanin, nagmalimutin. So sabot mo sabot, dagang kagwarta, dagang kagyuta, saan man yung muna, pag-abos panahon, di nakakahinumdong. Munang tama, gibingon Solomon, why? You are still young. May ngipon pa ka, may kusog ka pa, serve the Lord. Kaya amen. Pangalagan no? Mabitayin ako, Lord. 52 na ko. Muna lang na akong kinabuhi. Salamat po ko kay ano man. Lord, akong ihatag akong 3 years na salary. Utamon sa kamo ni Luti. Ano man, wala ko gaisip kung pila imong magastos diri, na mabayad, magastos diri. Ano man, ibilin manimo ni gihapon. Pag napatay na, madala mo ni. Bili. So sa kong minubuit ko, sabit na ako, samtang na ba ko kusog, Lord, I made it. Ngayon people, ito mong report. Sa laang, gaskosero mo. Pag abot sa church, amot-amot na din, palitan natin report. Diyos. Kaya na po na Diyos. Tapos na gani, nagsugat, Diyos pa dyan. Kana lang mo sa tugi, pandesal kay Makdo. Usa ko ginamin. Pag in terms para sa bulaton sa Diyos, dito ninyo i-offer ang tanang tungod kay nga naman, tanang gift o talent gihatag ni Lord. Sa bawat isa, dili ko ni preach, ginawali, tungod kay na ako needs, no, I don't need your pandisan, tungod kay nga naman, God, feeds me. Ang Ginoo mag-provide sa tanang pagkinahanglan, ba't usa ko nakita, paano nyo i-use, igamit ang inyong nabilin na oras para sa kaymayaan sa Ginoo. Say amen. Now, tanawan na to, kung sa gingon ni Christ kay Mary, isultihi ang ako ang mga brethren, tell them that I will ascend to my Father, your Father, to my God, and your God. Tell them, si Mary nidalagan, giwala niya that Jesus Christ is risen from the dead. Sa 18, kung sa gingon niya sa 18, Jen, Mary Magdalene went to the disciples with the news, I have seen the Lord. And she told them that he had said these things to her. Inadagutapan, I have seen the Lord. Tinoon? True? You have seen the Lord? Paminaw mo. Dili gani mo faithful sa tithes. Wala mo kita sa Diyos. Ili mo faithful, mo balik, unsay iya ni Lord, wala mo kakita sa Diyos. Ano man, diha makita ang imong pagtuo sa Diyos. Hello? Diha ni mo makita kung unsa ka tubangan sa Diyos. Kabalo mo sinitabo sila ni Peter. Mabalain ba ni mo dyan sa sa Luke chapter 24? Nakabay Luke chapter 24 diya. Si Christ ha, pasaka na sa langit, tapok niya ang mga disciples. Jesus is risen. Sa pababa ka sa 40, sa 40, sa 40. Tanawa sa 40, 41, 42, 43, 44. Tanawa, sige ganyan. Sa 40 sa 40. When he had said this, showed them his hands and feet. And while they were still did not believe it, because of joy and amazement, he asked them, do you have anything to eat? Saka. They gave him a piece of boiled fish, and he took it and ate it in their presence. Sa 44, he said to them, Basa, this is what I told you when I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and the Psalms. 45. Then he opened their minds so they could understand the scripture. Pagsulti ni Christ, pagbutho niya
sa Book of Luke, libuto sa dito, ngayon siya pagkaon, siga gawin lang mata. Why? Nakita nila si Christ. Inya, this is what I had told you when I was still with you. That ang gisulat sa landaw. What is written, this is what is written, the Messiah will suffer. Dinimaw, balik daw sa taas. This is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled what is written about in the law of Moses. 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 Ila ang book ni Moises? Ila ang book ni Moises? 5 Pentateuch. Muna ang gitawag law of Moses. Genesis, Exodus, sunod, Numbers, sa pa dyan? Tulong pa lang. Numbers. Numbers, Deuteronomy. Muna ang book of Moses. Muna ang Torah. Ang Torah, munang 5 Pentateuch. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Law of Moses. The prophets. Pila ang minor prophets, pila ang major prophets. Pila ang major. Isa ang major prophets. Elijah, Isaiah, Ezekiel, Jeremiah, Obadiah, Joel, Habakkuk, Haggai, kinsa pa, Malakay. They are prophets. Muna ginaingon ni Christ, kini sila nagsulat, mahitungod sa iya. So, gikan sa Old Testament, prophets and Psalms. Kinsa man ang Psalms? Ang Psalms, mauna ang New Testament. Concerning me. So from Genesis to Revelation, ang unod si Christ. Mauna nasulat sa 44. Then sa gihimo ni Christ, they opened their eyes so that they could understand the Scriptures. Pag dili i-open ni Lord ang inyong mind about the Scriptures, di mo kasabot kung sa iyang ginamin, sa yamin. Mauni, na naman, si Kristo ra maka-open sa ato ang mind. Hello? Di mo na makuha sa Bible school. Di mo na makuha sa mga great colleges. Tungod kay nga naman, useless kung si Kristo di mo lihok sa ato ang aliwala. Amen? Dahil ubang religion, di yun maminaw o naigawali, galakaw-lakaw. Ano man, di sa kabalog Greek, di sa kabalog Hebrew words, wala sa kabalog hermeneutics. Di biminaw. Ang abi niya, diha rakutob sa pag-graduate niya, dito ra nag-end ang book. No, Jesus Christ will open your mind so that you could understand the Scripture. Amen? You need the Holy Spirit. Why I preach this? Tungod kay ang Holy Spirit gusto kay preach the empty tomb. Jesus Christ, wala na sa lugmanan. Jesus Christ is risen from the dead. Wala itong gikanta ganiha. My Redeemer lives. Kung wala nabuhay si Kristo, useless ang atong pagpangalagad sa Ginoo. Si Christ ray maghatag kanato og kadasig. Si Kristo ang maghatag natong kinabuhi. Why? Magluya-luya tas pagpangalagad sa Ginoo. Lagi ko nagka-istorya, Pastor. Isa ko maglagad naman, di man ko magamit. Ha? Isa na imong ginamin. Gusto na siya magwali. Yung wala siya ginapawali, tuwag ka nga naman, di man mao yung pag-interpret sa Bible. Usa na yan nabasa mo, iyaharap ang concept ba? So, naayang kalaban mo yung pipion. Gamitin niya itong versikulo mo na inhanin, nakamatikod ang pastor. So, wala na siya ginapawali, dahil ko siya di ko magamit, diha. Eh, kung gabito lang ko, pastor, atiwas ditong kuwan ba? Magahit ang ulo, katong mga dalok-dalok na, pastor, ibo, di ba? Ano sa misto niya? Tingnan ko, number 1, ikaw sa ang walihi mong sarili, masabtan mo ni, transform yourself through the Word of God.
Tungod nga naman, dili man ni pambali. Ang pulong sa Dios panghatag og hope og life. Dili ni pangantaw. Dili ni pagpiping ang burang pipiwon mo siya. Tungod kay nga naman nakakita kag imuhang bali. Mo nang wala sa gikuan. Ni bali na puslain, mo na sab na siya kasulti dito pikas. Niabot na pikas, gusto niya mag-train gabi humble. Control yourself. Nga naman, naagay fire sa imong kinabuhi pero mali lang ang fire. Control yourself. Humble, pray, and fast. Then, pag itaay mo hang sarili, tubangan sa Diyos. Naatay ministry tanan. Hello. Naakoy ministry, naamoy ministry, lahi-lahi tag ministry. Kini di maglimpyo, mag-arrange ministry man eh. Parehas na ta. Tungod si Lord, gatanaw siya sa ato ang heart. Parehas na atong grado. Sa college, sa pinakataas na Rigas, di ba 1? Reklamo niyo po, ma'am. Grabe naman po mo. Manghatag mo grade 1. Ito akong classmate, na ay 2.8, na ay 3. Yan naman ako 1. I-explain ko lang mo, ang 1 mo na yung pinakataas. Ano mo ba? Huwag niyo ko kapaluhan sa college, basta 1-1. Wala na akong ginapansin. Yan kaya kung lulo, pag nakay honor, ihatag mo to kay may 500 pesos ka bawat honor. Dagdag kayo kung honor, tag 15. Lubuok sa college. Kaya nga naman, na-discourage ko kay puros uno. Na ako isa nga kuan, 2.4 math. Lipay kayo salamat na ako'y taas 2.4. Lubuok man niya ito. Morning, hindi ka magutanaw sa hay ba? Paulnuing ka. Di ay na patagaranan na. Sa tubangan sa Diyos, tanan na itong score 1. Hello. Wala ginarespeto ni Lord. Kung sa kadako imong posisyon, dako ko gagrado, kay taas mo. No, tanan ta may reward at tubangan sa Diyos. Si Lord ray mag-reward. Now, the message of the empty tomb, para sa tuwa, usalan man. Sa inyo, sa message. Wala na si Christ sa lungganan. Si Confucius sa China, namatay. Bisitaha iyahang lungganan. Ando doon, naapay ang bukok. Siddhartha Gautama, sa Thailand. Si Buddha, namatay. Ando doon, yung bukok, naapa. Ando Musmika, tanawan ninyo ang lungganan ni Muhammad. Naa dito yung bukok. Still, wala na banhaw. Si Christ, ato si Israel. Ato ay ang lugnanan. Ingnan ka stories, guys. Wala na siya dre pastor. Asa siya? Is risen from the dead. The King of Kings risen from the dead. Siya lang ang gilubong nga nabanhaw pag-usap. Tungod kay nga naman, pag muduol ka kaniya, tanang hopeless, tagaan ni Lord o pag-asa. Amen? Tagaan pag-asa. Pinto-pinto ko na mong mata pag-declare na karoon, hulat-hulat na kay alas 8 sa buntag at takihon na ni Trump ang Iran. Pulbuso na yun. Pugot na yun, pinangitan na namog si Milia, siblings, tatay sa pronyo, nanong tagkamuti, nanong tagay mo, grabe ang krisis. All of the sudden, na ay cancellation sa pag-attack. Na ay 1 week, 2 weeks na ceasefire. Could you imagine, church, in the twinkling of an eye, pwede i-change ni Lord ang tanang mga dili nato kaya. But God, kaya niya. Why? Jesus is risen from the dead. Meaning, tanan mong problema, siya lang makatubang. Ayaw mo higog. Because may pag-asa, pag muduol ka kay Kristo, why? Tanan, sagot ni Lord. Through His blood, through His life, gihatag niya pag-asa sa matag usa, tagaan yun ta sa Ginoo o paglaom. May paglaom. Pasensya lang. Hulat lang sa. Amen? Hulat lang. Ang dili ka hulat, muna pirme magkabalik-balik. Isa kong ginamin. Sa ministry, dili inipapaspasay, padaghanay. Sa tao. Sabtan nyo. Saan mo nang daghan, di mo mamanage. Tama? Wala kay kwarta, daghan na kayo. Paano mo pakano na karoon kung naabot na tag 300? O niya, antays na to, 80. O niya, dirita kaon, wala itangan na labugas. Magpakaon ako ng bayabas. Butong. Ngayon, tagbuong mo ni utang. Muto'y pakaon na to, 300. So, ihatag sa Diyos sa imo, kung kaya mo i-manage.
Amen? Nga naman, kaya kung di mo kaya i-manage, basing ikaw na una ka nag-backslide, pangyaan mo, yung di ko manghatag yung natawan, nalok mo na, ulit ako. Ako na lang na ako, sakob, ako hakot, ako tanan. Dili ba pwede siya? Be patient. Tungod kay nga naman, when the time is right, sa gingon sa Isaiah, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Karong sabda na niyo, anong ginapa-eskwela mo sa nanay? Kambal. Sabda niyo, anong pa-eskwela mo sa nanay? Apply trabaho ron. Abay mo dawat ninyo. But-but pa ito. Pag 8-12 ka, nanay mo dawat mo. Pag-ando, pump boy. Wala mo ito i-apply ang aldong. Munisipyo, driver. Dala na ko ito. Tapos ang criteria sa driver, sa ito doon. Criteria sa driver, grade 6. Graduate, grade 6. Driver siya, okay na ba sa may lisensya, graduate daw grade 6. Siya daw, dito po na-apply. Nagawa ba ko, pastor? Kung college graduate ka, may process, overqualified ka eh. Sa itong ginamin. Kung unsa ang atong status, maupod niya ang imong kaparehas. Pero atubangan sa Diyos, kung faithful ka kay Lord, i-promote ka permi sa Diyos. Say amen. Nakoy kauban Pastor Medina sa Maynila. Ubot nung nakailan si Aldong kay Pastor Medina. Grade 6 lang. Ang Bible niyang dala, Tagalog lang yun. Di kasabot og English. Kay grade 6 na siya. Pero mga artista yung membro. Puno kayo, dako kayo simbahan niya. Very humble na tao. Ako, paano ito nangyari ko sa... Hindi, niingon mo lang ang nagsabi ang Diyos sa akin. I-pray mo yung pulis. Na may pulis na traffic daw sa Maynila. Doon niya, i-pray niya. Sabi ni Lord, i-pray daw kita. May problema pa raw. At hilak ng pulis kay traffic. Pag-pray niya, na-isling, dito ba natumba sa kuan? Sa kalsada, tunga. Tapukan ng tao kay Abi, di pusin niya ba? So-pray siya, dito gahilak ng pulis. Narinis ang pulis, gipadawat niya kay Kristo, tunga sa kalsada. Katong pulis, may napili nga lote. Nasa napalit na lote, niya, Pastor, ibigay ko sa iyo ang lupa. Kaya 30 kalipay niya, nakareceive siya kay Christ. Itagado sa lupa, katong pulis mo'y nagtabag, ipatukuran sa church, Anto Nilambo, Pastor Medina, nahimo pang kumpose. Grade 6. Ayaw yung tanawa inyong sarili, nga mubura mo, ano man, atubangan sa Diyos, pag you are willing, God will use you. Amen? Dili di ay pa-college level o pag-graduate tayo. If the time is right, I, the Lord, will make it. Daintitom ang message niya, isa lang ang mensahe niya, ayaw pangitaas si Lord sa mga patay. Because my Redeemer. Hallelujah. Muna rason, gibanhaw tatanang sa Diyos. Muna ang reason nga, ano, natadali, because our Redeemer lives forever. Amen ba? Padayon mo mga young people, padayon mo mga new ones. Time will come. Kita na ko mga sakripisyo, kita na ko ang pangapaghihirap na inyong gidanas sa music. Sige lang. Ang pinaka-the best, bago mo magpulis, bago ta magsundalo, iagi mo training. Dito na ako nasabtan ba? Sa among Bible school sa una, naami gibutan ni pastor sa gawas. Naami mountain gamay ba? Bukid, dito sa likod sa iyang balay. Among eskwelahan na Mariotso. Naaining nga gibutan niya, bawat isa ka estudyante. Pagitangan mo ito na ning, dili ka mo agi. Padulong dito sa imuhang mountain, dito mo mag-pray. Mag-oras. Isulti niya, pray mo alas 4. Alas 4 sa buntag. Alas 9 sa buntag. Alas 12 sa unto. Alas 3.
alas 6, alas 9 sa gabi. Doon ay routine. So ako, dili ko agi sa kundalan. Ang greeting ni Pastor Agi na siya, sige lang sa greeting. Prayer life, greeting. Abot sa graduation, ako nakapasa sa greeting, prayer. Ano man, kaya akong dalan yun, himog yung dalan sa tao. Padulong sa, ako ang prayer mountain. Ang sagbot, patay yun. Ang sagbot din sa isa, kunting tag-asa. Nga naman, wala yun ka pray. Pagkabot lang, bro, bahin ni Migri. Nga naman, wala bigagin ko, dili bigagin si Hunda lang. Nga naman, limpyo man rin. Wala bigagin, bahin danay mo, Andre. So, ginatanaw na niya, ang dalan. So, pagtanaw mo sa mga, paano ka mag-grade si Pastor? Mabalaan niya nga, kita nag-grade. Ang ihanay gitanaw ang imuhang dalan, mo nagiubukan niya kay kung patay ang sagbot, meaning ginatuman mo ang sugo. Nadirigyo imong dalan padulong ana imuhang bukid imong buwan. So mo to yang ingridan. So ang dalan sa uban puro sagbot tag-as gyud. Inya, dili daan gyud rat. Sa imuhang dalan kalimpyo daan. Sa kung ginamin. Di gani mo musunod sa sugo sa tao, how much more sa sugo sa Dios. Amen. Di gani mo mutahod sa inyong head, paano nyo masunod ang word ni Lord? Mauna ito ang tanawon para magamit ka ni Lord. This is the message. Nganong ikinahanglan magpabiling kang faithful sa Ginoo. He is the breath. He is the air that we breathe. Ato lo itong kantangan ulit mo. Sisan saka mo. I-feel nyo gining nga song. Pagkanindota dyan. Hallelujah. Pag yan yun.